Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sunday 47. Ingong pagpaburot sa pundo alang sa mga gamitonon sa Palarong Pambansa 2024. Gihimakak ni Cebu City Acting Vice Mayor Don Ontiveros. PNP ug DSWD7 hugot nang nagmonitor kung aduna ba'y mga nag-buy and sell sa mga bata online sa Central Visayas. 80 ka mga trabahante sa barangay Umapa, Dakbayan sa Mandawi, wa pakadawat og sweldo sud sa 5 ka buwan. PNP mo palawom sa investigasyon human sa pagkasikop sa gingong sakop sa drug cartel dinhi sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabalias. Kini ang Sunday 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Acting Cebu City Vice Mayor Don Ontiveros hugot nga mihimakap sa pasangil nga gipaburot ang kantidad sa kagamitan alang sa nagsingabot nga palarong pambansa. Mukabat ngadto sa kapin 400 milyones ka pesos ang gigahin sa city government alang sa pagpalit sa maong mga kahimanan. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mioy. Hugot nga gimakak ni Cebu City Acting Vice Mayor Don Ontiveros ang pasangil nga nagpaburot sa kantidad sa mga palaliton alang sa pagpangandam sa Palarong Pambansa 2024. Kinuman nga mimando sa Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa temporaryo nga pagpahunong una sa mga procurement activities labot sa mga gikinahanglan sa Palarong Pambansa. Tungod kay buot ni Garcia ug katin-awan sa mga pasangil, sa usa ka vlogger matud pa nga adunay giingong anomalya sa procurement sa city government. Din sa Ontiveros ang gitaasan nga maoy mo oversee niini uban si Attorney Kimberly Ismenia nga ang chairman sa local school board sa mga transaksyon labot sa kalihukan. Usang giklaro niya ang 21.9 million pesos nga pundo alang sa pag-abang og toilet and bath portalets nga naalang kini sa 18 million alang sa 478 ka units nga abangan. Gawa sa portalets nga nalakip sa 18 million mao ang 30 ka wing van, 3 ka pump tank services, chemicals, tissues ug uban pa aron sa pag-maintain sa kalimpyo sa pasilidad. So mo na dili siya 21 million, 18 million siya. Kay ang supplier pagkibaw man niya nga naay laing mo bid, of course. Lowest bidder mo gina. I-lower down siya. So, ang tanan is nag-bidding. Bid. Unya, ihatag mo gid na sila, mao mo gid na i-part sa kuan na mo with DepEd nga. Ang tanan na mo giput your padung gid na sa mga athletes and mga delegates including the technical officials. Gawas niini ang 11 million nga giingon gigahin alang sa tumbler nga nakipsad niini ang pagpalit og mga jersey ug uban pa nga ihatag sa 12,000 ka mga delegado nga mosalmot sa Palarong Pambansa. Gidugang ni Ontiveros nga ang gibuhat nila nga pagpangandam og mga gipangkuha nga kontraktor sa Palarong Pambansa 2024 mosab ang gipangbuhat og gikuha sa Palarong Pambansa 2023 dito sa Dakbayan sa Marikina diin nag-benchmarking sila uban si suspended Cebu City Mayor Markil Rama. Pareha may feeling unfair man kay ni. Burag discrutinize ni namo, ni sunod may by the book, ni advance ni PR nana, then na award na, di ba? Na award na but kasabot ni sa gibuhat ni acting mayor nga based on mga gisulti ni Jason Monteclar. And of course also
si acting mayor, as stated earlier, na may mga concerns ang mga councilors. Gani sa pagkakaroon, ana sa 80% ang na-award na sa mga contractors base sa 405 milyon nga kinatibukan nga budget sa syudad alang sa maong kalihukan. Kipay balusab ni Hontiveros nga karong umaabot nga Disyembre nga ang dakbayan sa Sugbo mausab ang mo-host sa Batang Pinoy usa ka national sports activities sa nasod. Sherry Zamay, CCTN News. Sports tourism laumang mapakusgan tungod sa pagpaygayon sa Palarong Pambansa 2024 karong Hulyo. Gitugutan na sa Gobernador Gwendolyn Garcia nga mopirma sa Memorandum of Commitment uban ang Tri-City Mayors. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Napaglantawan ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga pinaagi sa pagpaygayon sa Palarong Pambansa 2024 hayan mas mapakusgan pa ang sports tourism dinhi sa Sugbo. Ilabi na karong nagkasinabot na sila uban ang mga Tri-City Mayors aron magtinabangay sa pag-abi-abi sa libuan ka mga atleta ug coaches gikan sa managlahing suok sa nasod. Matud ni Garcia nga sa maong kalihukan makahaygayon usab sa paglaag ang mga delegado sa ubang mga tourist destination sa Sugbo. Awhagon mismo sa Kapitolyo ang grupo sa mga hotel ug resort owners nga magtanyag og special promo rates alang sa mga atleta ug coaches. These athletes, these are minors, will be accompanied by guardians or parents. We'll be able to package tours, even their accommodations. We can speak with HRAC, we can speak with our resorts, and we can come up with very affordable package rates. Samtang nakita ni Garcia nga angayang paimuslan ang ubang mga sporting venues sa Cebu Tri-Cities ingon man sa mga kasikbit niyang lugar. Ilabi na nga daghang mga venues ang gipahaom aron makaakomodar og mas daghang mga tao og pinasubay sa taas nga standard ang mismong pasilidad. Kini aron dili na mosamot ang kabug-at sa trapiko ilabi na dinhi sa dakbayan sa Sugbo. So we could spread this out, you know why? Because if this will all be concentrated in Cebu City, we have already very, very bad traffic here. So this will even cause more traffic congestion. I know that katong usa ni ingon nga traffic o mga tus gawas, I look at it the other way. Gitugutan na karon si Gobernador Gwendolyn Garcia nga mopirma og Memorandum of Commitment uban nilang Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia, Mandawi City Mayor Jonas Cortez ug Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan alang sa Palarong Pambansa. Kiniuman nga naaprubahan na sa Hunta Provincial ang resolusyon nga naghatag og authorization kang Garcia. Matud sa nag-sponsor sa resolusyon nga si Bukal Glenn Anthony Soco nga kinahanglan magtinabangay gayod ang isig ka LGU sa mong dakong sporting event sa Pilipinas. Alang kini sa gilaumang dakong kalampusan ug mapasigarbo ang Sugbo isip host venue sa Palarong Pambansa 2024. Gian Navarro, CCTN News. Sa laing balita, Mandawi City Engineering Office o DPWH sa Cebu 6th District nagtinabangay pagdiklag sa mga bahaon nga karsada sa syudad sa Mandawi. Lakip gihapon kini sa pagpangandam sa dakbayan panahon sa ting-uwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang mga manhole na himutang duol sa Rolling Hills Memorial Chapel sa AS Fortuna Street ang gipangdiklag sa sakop sa Mandawi City Engineering Office kaganinang buntag. Kining bahin sa AS Fortuna Street ang usa sa mga bahaunon nga lugar sa Mandawi. Tungod usa man ka National Road ang AS Fortuna Street, nangunay usab sa pagpanglimpyo ang sakop sa 6th Engineering District sa Department of Public Works and Highways kun DPWH. Ang sagbot niya nga kanang mga kahoy ari diri mo nasugdikan diri sa sod. Ari diri hanok mo lang diha anha na mo limpyon pirmi. Sunod nga pahigayunan og declogging operations ang dan duol sa UCLM nga dali ra usab bahaan kung adunay kusog nga uwan. Kanunay karon ang pagpanglimpyo sa syudad sa mga drainage aron pagpangandam sa panahon sa ting-uwan. Ang sakop sa Task Force sa APAS kun ato ang problema ato ang sulbaron ang nagpahigayon sa declogging operations sa mga manhole nga anaa sa barangay. Gikan Enero moabot na sa 1,700 linear meters ang nadeklag sa Task Force APAS. Mary Rose Sagarino, CCTN News. DSWD-7 may pahinumdum sa mga ginikanan nga mutuman kanunay sa balaod bahin sa saktong pagdisiplina sa mga anak. Anda moabag ang ahensya sa pagatiman ngadto sa City Anyos nga bata kinsang gibunalan sa iyang uyuan.
Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gikabalakan usab sa Department of Social Welfare and Development 7 ang gidangatan sa 17 anyos nga bata kinsang gibunalan sa iyang uyuan sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Mao painumdom ang ilang regional director nga si Shelane Marie Lucero nga kinahanglan di ipalabi ang pagdagmal ngadto sa mga bata. Adunay balaod og ubang mga lagda bahin sa saktong pagdisiplina ngadto sa mga bata e naipasakitan dala na sa kalagot, ilabi na nga adunay balaod bahin sa Violence Against Women and Children kun VOCI. Mato di Lucero nga pinaagi sa saktong pag-amuma sa mga bata og saktong paagi sa pagdisiplina, mas matarong pa ang pagdako og mas masabtan kung unsay sakto og dili. Sanglit gikampanya man karon sa DSWD7 ang saktong pagdako sa mga bata pinagi sa responsible parenting. So, nakita ka nato nga naay mga bata nga wala mabunali, wala nagpabadlo. So, I think it is the parents' ability really to know the children's rights and their responsibilities to make sure na ilang anak mo grow up to be happy child. Dalinginon nga giatiman sa Cebu City Department of Social Welfare Services kun DSWS ang 7 anyos nga bata alang sa posibleng intervention. Giatiman ay noon sa legal guardian ang mong bata human nga gitanggong sa prisuhan ang namunal og lipak ngadto sa bata. Andamino ng DSWD7 sa may mong pag-abag ngadto sa LGU kung unsang matang sa pag-atiman ang kinanglanon ngadto sa 7 anyos. Naitakulangan sa side sa LGU mo-augment ang DSWD National. So we are monitoring on the case and accordingly the family is not thinking of filing a case against the uncle who was the perpetrator. Dugang pagtambag sa DSWD7 ngadto sa mga ginikanan nga kinahanglan aduna sila'y maayong kapasidad sa pag-atiman sa ilang mga anak. Kinituod kay katungod man sa matag bata ang magdako sulod sa maayo ug malinawon nga palibot. Well, mingot sa unang panahon okay ra kung dagmalan aron magbinuotan. But there is already a law that provides such that dili gid pwede dagmalan ang mga kabataan. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas ug DSWD7 wa pa makamonitor bahin sa gingon nga buy and sell sa mga bata dinhi sa Central Visayas. Subay kini sa nadawat nga insidente sa Kaluhan diin gibaligya ang mga bata alang sa mga gustong muadapt. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala pa makadawat og impormasyon ng kapulisan sa Central Visayas, lagip na ang Department of Social Welfare and Development 7 kadto ni mga Facebook page nga nag-buy and sell sa mga masuso aron ilahang nga ipa-adapt niadto nga pamilya nga wala tugahi og anak. Sa Kauluhan dunay nabantayan ang DSWD National Authority on Child Care nga 20 ngadto na sa 30 ka mga Facebook accounts nga nag-post og buy and sell diha sa social media sa mga bata nga mobalor sa 50,000 pesos. Mato ni DSWD7 Director Shelane Marie Lucero nga wala sila nadawat nga impormasyon nga dunay kini dinhi sa Central Visayas apan dunay say gitahasan nga mamonitor niini aron ilang gilayon nga mahatagan sa pagtagad kung dunaman. On the side of SWD, we have not yet received such kind of report na naibaligya online. But I think our social marketing unit is monitoring constantly sa mga sa Facebook, sa makita mo din na so we have a person, not only person, but persons dedicated to just check and monitor. So in the event na ataan natin, we will have to take whatever necessary action is needed. But as of today, wala. Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nagkanayon nga higalayon sila sa DSWD7 aron mabantayan nila kining maong nga modus nga nahitabo dito sa Luzon. Giawhag ni Pilare ang publiko nga mopahibaw dayon sa kapulisan kung dili masairan nga naghimo sa mga illegal nga kalihukan nga mao ang pagbaligya sa mga batang masuso. Yes, as far as Pro 7 is concerned, wala po may monitor na inana ng modus. But we encourage the public na kung na sila ay matibawaan, no, na gahimuan, this is a crime, this is an offense, and they should report it in their nearest police station. Limahan ang pulis opisyal nga kung adunay mabantayan nga naghimo nini sa Central Visayas, dili magpanuko ang kapulisan sa pagukod sa mga kriminal. Magatubang kinig daghang nga mga kaso subay sa nahimo nini dungan sa saan nga ang kamot sa balaod musikop kanila. This is violative of at least two laws, no? Republic Act 9208, which is the Human Trafficking Act, violative po niya obviously for violation of Republic Act 7610, no? Child abuse. So, napay ibang violation na ni mo, lang yung source po ito,
But I'm sure, no, dako kay ning penalty. So, this should be a warning to everyone. O, takabaw, wala na ito monitor, but naay naghimuan. And watch out. Kalusun na bantayan sa mga otoridad nga aga mga ginikanan mismo sa mga mga bata ang nibaligya niini diha sa social media. Arnold Bustamante, CCTV. Buot sundon sa Department of Social Welfare and Development 7 ang paggamit sa QR-coded cards alang sa pagpanghatag og ayuda, ilabi na sa mga kalungsuran sa Sugbo. Nakigalayon si DSWD 7 Director Shalane Marie Lucero kang Gobernador Gwendolyn Garcia aron ipatuman kini sa Cash for Food Subsidy Plus project. Anaa sa kapin 10,000 ka mga indigent persons with disability sa probinsya sa Sugbo ang makaapod sa maong hinabang. Makadawat ang mga matag beneficiary og hangtod 3,500 pesos nga ayuda gikan sa DSWD 7 og 500 pesos matag buwan. Maong nakita ni Lucero nga mas epektibo ang QR-coded cards nga sama sa gipatuman sa Kapitolyo aron sakto ang paggamit sa 35.8 million pesos nga pondong gigahin sa maong proyekto. Mosunod, 80 ka mga trabante sa Barangay Umapad, Mandawi City, wa pa kadawatog sweldo sud sa 5 ka buwan. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Caris National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Caris Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Caris international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Caris Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines.
fast and straight, that transmission to your home. Sini Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. Cine Cebu For your internet connection and for the signal of your cable TV, so fast and straight, that transmission to your home. Cine Cebu offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, mga konsumidor sa Mactan Electric Company nakasinati og sa gunson nga power interruption tungod sa ubos nga supply sa kuryente. Gibutyag sa kadagkuan sa Miko nga tungod kini kay ang line 2 na lang sa NGCP ang gisaligan human nga nadaot ang line 1. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nakasinati karon og sa gunson nga power interruption ang mga konsumidor sa Mactan Electric Company Incorporated kun MECO. Maong gipasabot ni Engineer Gilbert Pagobo, ang General Manager sa MECO, ang kadtong mga konsumidor nga tungod kini sa kataas sa demand apan dili magigo ang supply. Ang Line 1 ug ang Line 2 sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP mao'y main power source sa MECO. Apan kasamtangan nga ang Line 2 sa NGCP lang ang gikuhaan og power supply human nga nadaot ang Line 1. Gibutyag ni Engineer Pagobo nga ang Line 2 makasupply lang og 180 megawatt. Apan ang maong nabilin nga megawatt dili lang nakatagana para sa MECO. I-connect pa si VECO ana og roughly around 40 to 50. So in effect, ang total available capacity would only be around 130. Itugang sa General Manager nga ang demand sa mga konsumidor ni abot na sa 178 megawatt. Tungod niini aduna sila giandam nga rotational schedules apan maghuwat ra gihapon sila sa mando sa NGCP. Mauna sa NGCP from time to time, a day before miingon sila magpadana early morning. Magpadana sila og alert, but to implement the actual definite time to deload, maghuwat mi sa order ni NGCP to what to capacity or demand nga atong i-deload. Apan giklaro sa General Manager nga temporaryo lang ang nasinating power interruption sa mga konsumidor ug posible na kining mabalik karong semana. Ningon ang NGCP nga within the week, hopefully 25th ang target, mauman na kuno og repair ang line 1. Samtang sa laing bahin gipahibaw usab sa MECO nga sa nasinating yellow alerts nakaapekto usab kini sa singil sa kuryente. Maong gikan sa 9 pesos per kilowatt hour, ang MECO ni uminto na sa 11 pesos per kilowatt hour. Apan gibutyag ni Engineer Pagobo nga nagpabilin ang MECO sa pinakaubos og kilowatt hour rate sa rehiyon. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Moabot sa 80 ka mga trabahante sa Barangay Umapad, syudad sa Mandaue ang giingong wala makadawat og sweldo sulod sa 5 ka buwan. Dungan sa pasangil nga kinitungod kay gibabagan sa mga konsehal. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Naghinaot karon ang mga trabahante sa Barangay Umapad, syudad sa Mandaue nga mahatag na ang ilang sweldo. Giingong moabot na sa 5 ka buwan nga wala makadawat sa sweldo ang moabot sa 80 ka mga personnel. Naglakip sa tanod, clean and green, lupon, server ug driver. Matod sa mga apektado nga napuno na sila sa utang ug nagkalisod na tungod walay magamit sa pangadlaw-adlaw. Grabe amo ang kalisod na suga makron na muhilak na jud ko kay duha ka buka kong mo graduate. Manang kamot ko manghuam ko kwarta para makagraduate kita akong mga anak. Nya napakoy bata nga kuan nagtutoy 7 months.
Nang lisura jud mo sweldo. Nakuan sad sir pero kaya ahon gid kay naamantay mga kuan pamilya. Total og maayo na niyang kuan sa barangay. Makubram na namon. Inaot na sad sa pikas sa taon na kuan mga konsehal na ang among gipangayo ang sweldo ra man gid. Giingon nga hinungdan tungod dili matud papirmahan ang payroll sa konsehal nga chairman sa Committee on Appropriations. Matud ni Kapitan Grab Cortez nga reenacted ang budget karon sa barangay. Pasabot nga ang allocation sa niaging tuig, maulang usab ang kantidad nga mahimo nilang magamit. Bisan pa man niini, matud sa kapitan nga lakip sa budget ang sweldo sa mga trabahante suma pa sa DILG. Matud ni Cortez nga nagkadayang rekisitos ang gipangayo sa maong konsehal sama sa certificate sa assumption of office sa mga empleyado. Maon na ang minsan lagi glitter ang DILG nga okay ra mo sweldo gamit ang reenacted budget. Yeah. Nangayo naman sila requirements. Ang importante man taan na ang mga yunta ng accounting kuwa unsa sila may nangayo. Kung nanawag ko sa accounting kap wala requirements DTR of appointment gawas sa mga officials mo ay ngayuan og out of office. Nagtuo si Cortez nga pamulitika ang hinungdan. Matod niini nga duha lang sa 8 ka mga konsehal ang iyang kaalyado. Politika, tanaw ko kay sa ako lang ma-hearsay no ako di magay kumuha na hearsay kalabay ra man na. Ato lang kuan na siguro na siya og kuan ba, thought ba nga na sila gigpanggukod, gipangkontrahan siguro kay pumpa nila ng lancer konsehal wa kadaog gihimong empleyado sa barangay. So unsa problema na para nako makatabang man. Mo'y ilahang siguro kontriya pero actually dili sa sultin ako atubangan sa antura sa gawas. Siguro man kayo kumusulti sa nako. Tungod niini, matud sa kapitan nga mausab kini ang hinungdan nga wala pay napatuman nga mga proyekto, labihan nga dili aprobahan ang budget. Wala hinder gyapon natong service. Wa gyapon tay service mahimo. Mora lang gadua-dua dawat sildo wala ra. Sa ako rais na mga problema like mga pirmahanan nani na sayon nun nya makatabang ang city mo makapamaray ko sa city mo ra gina city ra gid akong daganan ani makatabang ko. Gisuwayan pagkontak sa CCTN 47 ang konsehal nga chairman sa Committee on Appropriations apan wala pay gihatag nga tubag sa pagsuwat ning balita. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bag-ong katungdanan ni Senador Chis Escudero isip Senate President gihangop ni Presidente Bongbong Marcos. Samtang napakya si Senador Meg Zubiri sa mga direktiba, hinungdan nga gihulipan siya sa ni Escudero. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mipadangat og timbaya si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa bag-ong napiling Senate President nga si Francis Chis Escudero. Nakita sa presidente ang track record ni Escudero isip alagad sa katawhan, ilabi na sa legislatiba di nagpamatuod kini sa pagka-dedicated nga leader. Dako usab ang pasalig ni Marcos Jr. nga mapatuman sa bag-ong liderato sa Senado ang mga balaod nun alang sa gitinguhang bagong Pilipinas. Human sa pagpanumpa, gitataw ni Escudero nga wala siya nadawat nga mando gikan sa Malacañang aron paghuptan ang maong posisyon. Samtang nemong emosyonal ang pagtunol ni Senador Juan Miguel Zubiri ngadto sa bag-ong liderato sa Senado nga si Escudero human sa gituuhang kudeta sa ilaha. Hilabiang nasakitan si Senador Zubiri sa nimong desisyon nga mao ang pagkanaog isip Senate President. Matud diya nga magpabiling siyang independent nga sakop sa Senado bisan pa man og gibuwat niya ang tanan. Dugang pa nga napakyas kini sa pagtuman sa mga direktiba, ilabi na ang pagpalabang hangtod mapasar sa mga priority bills sa manalang sa charter change. Musuporta usab si Zubiri sa mga lakang ug ubang lagda nga ipatuman sa sunod nga sesyon sa Senado. Gian Navarro, CCTN News. Nadawat na sa kapin sa 600 ka mga barangay health workers gikan sa Cebu Tri-Cities ang tag 2,000 pesos nga cash assistance. Nag-abot ang mga barangay health workers gikan sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Mandawi City karong adlaw sa Lapu-Lapu City Auditorium. Gipasaugdahan sa Department of Social Welfare and Development 7 ang pagpanghatag sa maong ayuda ubos sa programang
Assistance to Individuals in Crisis Situation kun AICS. Gawa sa ayuda ng hatag usab ang BHW Party List pinaagi ni Representative Natasha Ko og personal insurance card sa mga barangay health workers. Sigon pa sa coordinator sa BHW Party List nga si Benji Pabatang nga mahimong mapahimuslan sa beneficiaries ang maong card gikan sa medical hangtod na sa life insurance. Gitunol karong adlaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan sa iyang buhatan ang pahalipay sa dakbayan ngadto sa 180 ka mga mulupyo sa board passer sa nagkadaiyang mga kurso. Nigahin ang dakbayan og 900,000 pesos aron ipanghatag kanila og ang matag usa makadawat og tag 5 mil pesos nga insentibo. Ang maong lakang pamaagi sa mayor aron mapasidunggan ang mga uponganon nga nakahatag og dungog sa dakbayan, mapasports, akademya o nagkadaiyang natad. Dungan kini sa dakong kalipay nga naangko ni Chan ngadto sa mga nakapasar sa nagkadaiyang nga mga board exam. Musunod, kapulisan mupalam sa investigasyon numan sa pagkasikop sigingong sakop sa drug cartel dinhi sa Sugbo. Kano guman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Pagdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-puyap na ka? Kinsa man ang mga masakitin ako din ay karoon ng kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy! Puno sa luha.
Magpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko! Yung nananado pa. Ano mo itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga lama, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, PRO7 mopalawom sa ilang investigasyon human sa pagkasikop sa gingong sakop sa Mexican Sinaloa drug cartel dito sa lungsod sa San Remigio. Nadakpan sa mga sakop sa PNP o sa Bureau of Immigration ang maong Australian national sa miaging simana. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Panauman sa Police Regional Office sa ilang investigasyon may kalabutan sa usa ka Australian national nga most wanted sa nasod sa Indonesia sa kasong drug smuggling nga nadakpan sa kapulisan o sa Bureau of Immigration kon BI dito sa lungsod San Remigio neto nga Mayo 15, 2024. Mato ni Police Lieutenant Colonel Jared A. Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga naa sa BI ang tanang kasayuran kung kano sa naabot si Gregor Johan Haas sa probinsya sa Sugbo. Lagip silang sumayon kung doon na ba kini illegal nga karihukan nga himo ang maong langyaw samtang naa kini sa lungsod sa San Remigio o baka doon na kini network nga giumol sa probinsya sa Sugbo. And katumugong basis and arrest was due to an Interpol order. So napatay ongoing ang coordination para mabuo na to ang picture kung unsa iyang reason na nasa dire and posible ba na ay mga illegal activities na involved ang mga tao. Una na nga mipahibaw ang hepe sa San Remigio Police Station Police Major Phil Restauro nga duha ka semana nga nag-abang og apartment si Haas sa barangay Poblasyon sa maong lungsod. Uban niya ang ihang live-in partner nga dunay kabanay sa dakmen sa Bugo ug giingong ipili nila nga sa maong lungsod kasamtangan nga magpuyo tungod kay plano sa pamilya siyang live-in partner nga mamista. Sakop matud pa sa Mexican Sinaloa drug cartel si Haas din misuway kining palusot og shabu dito sa nasod sa Indonesia nga kalapasan sa Article 114 ug 112 sa Indonesian Penal Code. Human masayring nga sa Sugbo ang mao nga sakop sa drug cartel, milusa dayon monitoring ang BI ug dunay nakahatag og kasayuran nga naa kini sa lungsod sa San Remigio nga gingong nag-abang og apartment. Gilusa dayon ang operasyon ug malampuson ni nga nadakpan. Arnold Bustamante, CCTV News. 8 ka establishmento ang namiligro nga pasirad-an sa dakbayan sa Sugbo. Human nga nasod sa 3-meter easement zone sa Sapa sa Estero, Parian. Matod ni Engineer Charles Villagonzalo, ang operations head sa Task Force Gubat sa Baha, nga gipaabot na lang nila ang notice of violation gikan sa Business and Licensing Office karong semana. Nasayran nga padayon silang nag-operate bisan pa man og napadalhan na sila og cease and desist order nga pulos nag-okupar sa dalan duol sa Sapa. Gipasabot pa niya nga musunod na usab ang closure order alang sa mga balay patigayon inighuman sa notice of violation. Hugtanong gihimakak ni Banban Tarlac Mayor Alice Guo ang pasangil sa giingong espiya na sa nasod nga China human nga nakaangkon kini og pagsaway ngadto sa publiko. Subay kini sa pagkwestiyon sa mga senador sa iyang tinuod nga nationality sa dihang gisukit-sukit sa nagkapagkalambigit sa Pugo operation sa ilang lugar. Matod ni Guo nga Pilipino siya ug dili siya asset sa China aron makalusot ang mga illegal nga business transaction. Gisaysay ni Guo nga naratol siya sa mga pangutana ilabi na ni Senador Riza Hontiveros bahin sa iyang identity. Gisuportahan usab siya sa mga sakop sa munisipyo human nakakita sa gidangatan sa nang labay nga mga simana.
Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.